Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At kung tutuusin po, ito ang pinakahuling araw ng Pasko ng Pagkabuhay. Mayroon pong ayon sa liturhiya ay ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay magaganap bukas, Huwebes. Pero dahil nga po mas ninanais ng simbahan na mas maraming tao ang makapagdiwang, kung kayan ito po ay iminub sa pinakamalapit na linggo. Kaya sa linggo ay ang pagdiriwang ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Pero bago yan, ito po muli ang ginagawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Inihahanda niya ang kanyang mga alagad sa kanyang pag-alis at muli ipinapakilala at kinukondisyon na rin ang kanyang mga alagad doon sa darating. So may aalis pero may darating. So yung transition na ginagawa ni Jesus para sa kanyang mga alagad para hindi po ito para bang maiwan lang o makaramdam na iniwan lang sila basta-basta. Dahil hindi po ganon ang hangarin ni Jesus. Kaya ipinapakilala na sa atin, bagamat 2 linggo mula ngayon ay pagdiriwang natin ang pagbaba ng Espiritu Santo o yung Pentecostes naman. Pero ito nga po, ay pinapauna na ni Jesus na pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya ang mga alagad na maunawaan ang buong katotohanan. Parang maganda rin po na ito yung isang bagay na kailangan matutunan ng mga tao. Mahirap po kasi yung maging possessive ang isang tao na para bang siya lang dapat. Na kahit umalis na siya, ang gusto niya, siya pa rin dapat ang kinikilala, siya pa rin siya pa rin ang mahal, siya pa rin ang walang ibang pwedeng tumanggap, walang ibang pwedeng pumalit. Di ba may mga ganyan tao na yung pag-iisip. At mahirap din yun. Mahirap yun. Kaya po, kadalasan, ang ibang mga simbahan o ibang mga sekta, community, hindi nagtatagal dahil kapag nawawala ang kanilang founder, ang kanilang nagtayo, nawawala din yung buong miyembro. Unti-unti nawawala dahil nga nagkakanya-kanya, nagkakahiwa-hiwalay. Ito yung kagandahan po sa ating simbahan dahil mula kay Jesus na patuloy, ipinapasa, inihahanda din ng mga taong pinalitan o ng mga taong aalis yung pagpapatuloy ng gawain ni Jesus. Yung consistency, yung continuity ng mission ay itinutuloy. Hindi yan basta binubura, hindi tinatanggal, kundi itinutuloy at patuloy na isinasakatuparan yung pinaka-goal, yung pinaka-mission na lahat tayo ay makakilala, manumbalik, magsisi, nang sa ganon ay makabalik tayo sa Ama. Kaya di ba,
yung ginagawa ni Jesus, ipagpapatuloy ito ng Espiritu ng katotohanan. Sana ganun din tayo, no? Sa simbahan, sana ganun din. Alam natin na hindi tayo magtatagal. So, anong ginagawa natin? Sa pamilya, alam ninyong hindi kayo magtatagal dyan. Ano ang ginagawa natin para ihanda sila sa ating pag-alis? Kasi mahirap po, no? Minsan na kapag nawala ka, wala nang gumagawa ng mga bagay na ginagawa natin. Kasi wala tayong inihanda. Wala tayong trinain. Diba? Minsan sa simbahan, ito yung nagiging isang napapabayaan o nakakalimutan. Kasi nga, laging tayo na lang, ako na lang. Paano na pag nawala ka, sino magpapatuloy? Kasi nga, hindi natin inihanda. Hindi natin ito dapat baliwalain, hindi ito dapat pabayaan. Pero lagi po, no, huwag natin kakalimutan, naririyan ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu, ang patnubay na gagabay sa ating lahat. Amen?